ng mga naunang nagmuslim. By the way, importante ba yung mga unang nagmuslim? Makikita natin sa pag-aaral ng sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bandang huli, sa parting Madina, sa pagtatapos na ng pagbibigay ng revelasyon, sasabihin ni Allah, hindi magkapareho yung mga nagmuslim na una kaysa sa huli. Nung yung mga nagmuslim, nakakaunti pa lang ang muslim at mahihina, inaapi, at dun ka yumakap ng Islam, kaysa malakas ng Islam, magkaiba sila. Parang ganito. Iba yung mga nagmuslim doon sa Saudi Arabia kaysa nagmuslim dito sa Pilipinas. Wallahu ta'ala alam. Kasi wala akong maisip na ibang may pagkumpara. Merong mga nag-muslim sa Middle East, dahil sa trabaho, magpo-promote ka, ikaw ay tataas ng sweldo, gagawin sa ito, bibigyan ka ng hadiah, bibigyan ka ng regalo, gagawin kang ganito. Yun, yumakap sa Islam. Hindi natin hinuhusga na mali yung kanilang pagmumuslim, pero lahat ng benepisyo isinusubo na sa'yo at maaring maging dahilan yun na, sige, subukan ko. Pero dito, pag nagmuslim ka, magagalit nanay mo, kamuwihan kang kapitbahay mo, tapos kung ano-anong diskriminasyon mararamdaman mo sa paligid, pero nagmuslim ka pa rin, di ba magkaiba? Magkaiba. So itong mga nababanggit natin, mga unang nagsipag-Muslim, talagang nagyumakap sa Islam nang dahil sa kanilang pananampalataya. Si Mus'ab ibn Umair radiyallahu an. Siya naman ay naiulat na yumakap ng Islam na teenager. Karamihan sa teenager ay sarap na sarap sa kanilang buhay sa mga nasa paligid. At itong si Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu ay kabilang sa mga mayayamang angkan, maimpluwensya. Sabi nila, sa sobrang yaman niya, pagka kinamayan mo siya, ay malalambutan ka sa kanyang kamay. At wala pa siya sa paligid, mararamdaman mo na parating siya dahil sa bango ng kanyang pabango. Mayaman. Itong si Mus'ab ibn Umair, naririnig niya ang tungkol sa aral ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi niya natiis. Pinuntahan niya sa Dar Al-Arqam. By the way, meron silang tinatawag nun na Darul Arqam, ang bahay ni Al-Arqam ibn Abil Arqam. Siya ang isang sahaba na ino-offer niya yung bahay niya, dito kayo mag-aral, dito tayo, hideout natin to. Kumatok siya doon, itong si Mus'ab. Pagkatok niya, natuwa yung mga unang nagpupulong doon, mga unang Muslim, mga 10 pa lang sila, 12. Ito si Mus'ab, yung mayaman, anak ng mayaman to, papasukin niyo. Pagpasok niya, nagbibigay ng kalima, ng lecture ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at hindi niya tinigil. Kahit pumasok itong si Mus'ab ibn Umair. Nagpatuloy ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagbabanggit siya patungkol sa impyerno, tungkol sa paraiso, tungkol sa mga maling ginagawa ng mga pagano, at nakinig siya. Pagkatapos ng lecture, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subalit, dahil 20 years old pa lang siya, nilihim niya to. Huwag mo muna ipalam. Dahil tiyak magagalit ang pamilya mo. May impluwensya ka, mayaman kayo, baka kung anong gawin sa'yo. Okay? So, hindi niya pinaalam. Pero gabi-gabi, pumupunta siya sa Darul Arqam. At hindi pa wajib ang sala, pupunta siya doon para sumabay sa sala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya palang halos ang nagsasala, tinitingnan niya, nagsusujud, nagruruko, ginagaya niya. Sa sobrang hilig niya magsala, hindi pa wajib magsala. Sa sobrang hilig niya magsala, may nakakitang kapitbahay at nasumbong siya sa kanyang pamilya. Yan, sala ka ng sala. Napahamak ka. Subhanallah. Tumatakas siya sa kabit. Teenager. Tumatakas sa bahay para magsala. Wow. Galing. Ngayon, ang teenager ngayon, tumatakas sa magulang sa bahay para, alam nyo na kung ano gagawin. Pero ngayon, may curfew na. Tumatakas para magsala. At gusto niya ilihim yung pagmumuslim niya, pero dahil gusto niya, sala, natuklasan ng pamilya, tinakwil siya. Subhanallah. Nawala yung kayamanan, nawala. Basta ayaw ng pamilya niya at sinabing naghirap si Mus'ab ibn Umair. At hanggang sa naghijra, pero kabilang siya sa mga maraming kasaysayan na nangyari sa kanya, lalo patungkol sa Madina, at inshallah kilalanin pa natin siya ng husto. So barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.